The first thing that God did, that is to lead them into a valley. And you are also led to your own valley. And it looks like that the enemy is behind us, and we are no match for the enemy, and we cannot face the enemy. That valley of sin has enslaved you, and that valley of sin has held its power over you. And you struggled for so long and so hard to be free, and still you cannot get out of it. You have exhausted all your human capacity and self, but to no avail. And you decided to turn into Jesus, and we committed to follow Him, and you realized that you cannot do it alone, and you need Jesus in your life. And we need Jesus in our life. Brothers and sisters, God is saying to you today, I brought you in this place where you come to the end of yourself. This place of hopelessness, yourself, and despair. In order that I might reveal unto you, but this power of the Spirit, saith the Lord of hosts. You will not see them anymore. It will be destroyed. And God brought us up to this place, the place of testing, the place of battle, the place of leading by God, so that the power of God may reveal unto us, that He may triumph us over enemy. And God said to each and every one of us, fear not, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. Don't run. Still, instead of crying, move forward and watch God. God will fight for you, and He will be your peace. That harass you for so long is the one who is really being trapped, and he cannot harass you anymore, and you will be free once and for all, because the Lord has delivered you. The Lord delivered us. Do not be afraid. Just trust God. He will fight for you. He will fight for you, and God will surely deliver its. So let all stand up and we will pray. Maraming Diyos, maraming salamat po muli sa inyong salita. Po, Panginoon, ay tinawid ng kasalanan. Kami po, Panginoon, ay hinawi mo po, Panginoon, ang bundok, Panginoon, na tumatabing po sa amin. Maraming salamat, Diyos, sa iyo, sa aming paglakad namin na ikaw ay kasama namin. Ang kailangan lang po namin, Panginoon, ay sumunod sa iyo at ibigay ang buong tiwala namin sa iyo. Kaya, Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, ang natutunan namin ngayon ay panghawakan po namin, kami ay nabubuhay. Ang kalaban, Panginoon, ay nasa tabi lang namin, at marami pang darating na bagyo o lindol sa aming buhay. Ngunit kami nakatitiyak na kami ay committed sa iyo. Hindi kami mapapahamak kailan paman, o Panginoon. Kaya, O Diyos, ay namin pinagkakataon lang ang iglesyang ito na kami maging matibay sa pananampalataya sa iyo. Namin, Panginoon, ang alalahanin, ang iyong covenant, Panginoon, sa aming iyong mga anak, na ikaw ay hindi hiwalay sa amin magpakailan pa. Kaya maraming salamat po sa iyo. Patawad po sa aming kasalanan. At kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat
ng lubos-lubos sa lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito ay hiling at dalangin po namin, tanging ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang istorya sa Bible na naalala ko nung ako po ay bata pa at nung bago pa lamang na Kristiyano, yung crossing at the Red Sea. Ito po yung tinatawag na cliffhangers of all cliffhangers, full of drama. At makikita po natin doon there's no turning back dahil kung sila po ibalik doon sa kanilang pinanggalingan sa Egypt, mapapahama po sila. The only way for them to survive is to move forward with God. Diba? So napaganda po yung sinabi, the Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Amen. So maraming salamat, Brother Francis, sa napakagandang mensahe ng salita ng Diyos na iyong ibinahagi sa buong iglesia ngayong hapon. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at pangunahan po tayo ni Brother William sa operatory prayer. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin na manaming mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat muli sa hapong ibinigay niyo sa aming kalakasan. At kami po muli, Panginoon, pakinig sa iyong mga salita. Pakinig po kami ng iyong mensahe na napakaganda po. Go forward with the Lord. Go forward. Tayo po ay tinutulungan ng Panginoon na tayo po ay lumago, tayo po ay humayo, tayo ay gumawa ng tama, bagkus tayo naman po ay mga kasalanan, kaya nararapat lang po na tayo po ay humingi po patawaran, nagagawang kasalanan. Panginoon, dinadalangin po aming simbahan, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na ngayon po ay may karamdaman, pagalingin po ninyo ito, Panginoon, upang sila po ay makasama namin sa aming pong sambahan po, Panginoon. Panginoon, gabayan mo rin po at bigyan ng kalusugan, bigyan ng tamang lakas ang aming Panginoon, ang aming pastor po, Panginoon, na ngayon po ay nasa ibang bansa. Ganon din po, Panginoon, ang aming pong mga negosyo, ang aming pong mga trabaho, Panginoon, ay dinadalangin po namin ito sa iyo na kayo po ang magbigay ng mga pangangailangan po namin sa pang-araw-araw po, Panginoon. Panginoon, ang aming sa hapong ito ay kami po ay nagtitipon ng aming pong mga kaloob upang ito po ay may pagpatuloy namin ang mga gawain ng po namin ang aming simbahan po, Panginoon. Salamat ng kapanatagan sa buhay. Nawahan ang salita pong dinadala po namin. Maraming salamat uli, Panginoon, at ito po lahat ng ito ay dinadalangin namin at binibigay namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makaupo na po tayo. Okay, awitin po natin chorus. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me.
Older than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, my Lord, the precious blood of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, rich the Lord. Might I have in pardon, the uttermost. Jesus been torn asunder, healing and liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. One of the messengers of Jesus, marvelous higher than the mountains, higher than the mountains, tinatawag ko po si Brother Cedric para sa pagbati sa ating mga kapatid na may kaarawan po. Yes. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong batiin happy birthday po si Pastor Jaime Dakotanan, si Brother Christian Evangelista, and si Sir Randy Edquila. Maraming salamat po. Pwede rin po bang maimbitahan Alulod para po makantahan din po na happy birthday? Belated happy birthday po. Yan po. And pwede po bang mahingan ng prayer, ipag-pray po natin yung mga birthday, Sir Ulysses. Yan po. Thank you po. Kay Brother Benji, awitan natin sila ng happy birthday Amen. song. Let's sing this song. Happy birthday. Once again, it's come your birthday. Ready, sing. Once again has come your birthday, and the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more day. Amen. Sing on. Each day of the year, may you feel happy birthday to you, happy birthday to you, many more years to come. Happy birthday. Magandang hapon sa inyong lahat. At salamat, Brother Francis, sa inyong inspiring message na na-share sa hapong ito. Bagamat nangyari yung mga pangyayari yun sa Old Testament, pero naniniwala po ba kayo na pwede pang mangyari ngayon yung pagproteksyon ng Panginoon sa atin? Amen? Bago ko ang aking prayer request ay sabihin, gusto ko lang malaman ninyo na na-experience ko na po yung ganong proteksyon ng Panginoon sa buhay ko. Way back 2000
And ambush po kami. Na-ambush po ako. And sabi nga ni Brother Francis, we are trapped. We are surrounded by in front and left and side area. So, kumbaga sa madaling sabi, sandwich. So, pinaulanan kami ng bala sa sasakyan na drive ko. And ang patal agad sa amin ay 5. At puro sugatan yung kasama ko. At ako yung pinupukusan na barilin dahil ako nag-drive. Pero mga kapatid, niwala pa ako sa protection ng Panginoon. Pag hindi pa binigay ng Diyos ang kaniyang ang buhay mo sa mga kamay ng kaaway, hindi ka talaga maano, no? Meron akong sugat na 5 na tama ng bala sa katawan, sa ulo. Ang nakatataka, yung mga sugat niyo ay puro daplis. Ano ho? Daplis sa ulo, daplis sa katawan, daplis sa braso, daplis sa paa. Sa 5 bala, puro daplis. Anong himala, kapatid? Kung ang isang bala lang noon ay hindi na daplis. Actually, may mga sharpness pa ako sa katawan, pero sa bigay ng Panginoon, pag may purpose pang Panginoon sa buhay natin, talagang naniniwala tayo na hindi niya tayo pinababayaan. Katulad nung nangyari ng mga anak ng Israelites. At sa ngayon, naniniwala po tayo mga kapatid, na ang protection ng Panginoon nasa mga anak niya, lalo na dito sa Christ Baptist Church. Sa pandemya, patunay na hinahawakan tayo ng Panginoon. Amen? So ang pre-request ko lang mga kapatid ay patuloy na bigyan tayo ng kasa ng Panginoon, wisdom, na tayo pa'y patuloy makapaglingkod sa Kanya. Yun lang, kalakasan at good. Pero po, kalakasan na aming mother, saka po, ang aming kapatid po ay may sakit po. Magandang hapon po. Nahiya nga po ako sa inyo kasi tapos na yung birthday ko. Kaya lang, nahiya po, nando pa ako sa upuan ko. So una po, salamat po sa church na to. Talaga pong napaka-ano nyo po magmahal. Sorry po. Yung bang maraming times po inaamin ko sa inyo sa buhay ko, napakarami ko po reklamo. Reklamador po akong tao, alam po na asawa ko yan. Marami po ako nirereklamo. Pero salamat po, talagang deserve yung binibigay ng mamahal. So salamat po sa Panginoon. Kaya po ako kung manghihingi pa ako sa Panginoon, pero dahil binigyan niyo ako ng chance ngayon, prayer request ko na sama-sama po yung makabalik sa normal po natin buhay. At dalangin ko po na sa pagbabalik natin sa normal na buhay na yan ay maiwan po lahat ng lesson na binigay sa atin ng pandemic na ito. Yung pagpapahalaga sa mga bagay po kinakalimutan natin, yung simpleng pagpapahinga, simpleng pag-inom ng vitamins, lahat po yan naging mahalaga sa atin, di ba? Naubos sa mga vitamins, sa mga butika. At yung pong konting panahon sa mga families natin, dati minsan ako, naiirita ako pag yung sa kabisihan ko may magbi-video call sa akin. Na-realize ko po lahat yun nung nag-pandemic na ngayon, iniisip ko na sana kahit video call makita ko sila or makausap ko sila. Maraming mga ganun po. So, salamat po sa inyo sa oras na to. Mas gusto ko pong magpasalamat sa humingi kahit po marami akong gustong kahilingan. Ang buong iglesia po ay lagi ko pong binabanggit sa panalangin dahil alam ko pong kalagayan natin at may mga ibang kapatiran. Sana nga po malakas ako kay Lord. Siguro ang dami ko ng answered prayer, pati yung mga sa inyo rin po. Pero yun po, maraming salamat po sa inyo.
Prayer request ko po, alam na ni Brother Ulysses kung ano yun. Hindi po. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa Diyos, saka sa church po, sa another year ng aking buhay. Prayer request ko po ay para sa aking pamilya, sa akin po, at para sa ating lahat po. And pangalawa po, nawa po ay matawagan na po ako ulit at makabalik po sa trabaho. Yun po. Thank you. Hello, tayo po yung manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat, Panginoon, dahil po ang aming Diyos na buhay, na kung saan sumasagot sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po sa apat namin pong kapatid na nagdaos po ng kanilang mga kaarawan sa bagong taon na inyo pong ipagkaloob sa kanila. Ang kailangan po ni Pastor Dakutanan, kalakasan ng kanyang katawan, ingatan niyo po siya, at dalangin po niya ay makapaglingkod sa inyo. Dinggin niyo po, Panginoon, ang kanyang puso. Bigyan niyo siya ng burden na nagmumula po sa inyo. At ganoon din po kay Christian, dalangin ko po, Panginoon, na po siya at ang panalangin niya na ang kanyang kapatid ay gumaling at din po ang buong iglesia. Nandin po kay Sister Susan, kayo po ang siya pong aming Diyos na nais niyang pasamalatan na lahat ng bagay sa kanyang buhay. Tunay nga po na dapat kami magpasalamat sa inyo bago kami humingi. Salamat dahil po ay ang buong iglesia ay maging matatag at maging aral ang pandemyang ito. Tunay nga po na maraming aral kaming natutunan. Salamat po dahil kayo po ang aming protection. Ganoon din po kay Brother Randy, ang kanyang pong panalangin ay ingatan at ang kanyang pamilya ay bigyan ng magandang kalusugan at higit sa lahat ang kanyang panalangin po ay ang siya po ay matawagan ng kanyang opisina or even iba. Alam po namin, Panginoon, ang inyo pong tugon sa aming mga panalangin ayon po sa inyong kalooban. Salamat dahil kayo nagsabi sa Romans 8:32, ibinigay niyo ang inyong anak. Ano pa ba ang hindi sa amin? Lahat po ay kaya niyong ibigay. Lahat-lahat. Ito po ay aming dinadalangin pong pagpapakababang loob sa inyo, Panginoon. Ibigay niyo ang kahilingan ng mga kapatid. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong iglesia. Tuloy kayong mag-ingat at magpala. Higit sa lahat, itual na pagpapala. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Amen. So maligayang kaarawan sa ating mga kapatid, Pastor Dakutanan, Brother Christian, Sister Susan, and Brother Randy. Naway bigyan pa kayo ng Panginoon ng maraming taon, fruitful years ng paglilingkod sa Kanya. Okay, so announcement lang po. Meron po tayong mga kaibigan na nakasama ngayong hapon. So atin po silang kilalanin at ating i-welcome si Ma'am Sophia Ruth Sacramento. Asan po si Ma'am Sophia? Ma'am Sophia, pwede pong pakitayo para kayo po ay kilala po namin. From Lakeview Homes, bisita po siya Brother Elmer. Pakitayo para ma-recognize lang. Ayun, palakpakan natin si Ma'am Sophia. So, welcome po. Marami pong salamat sa pagdalo po ninyo. Then, another thing, merong dito si Brother Jerry. So, i-welcome po natin si Sir Lincoln Tabligan and Mr. Alex Bordonado. Yan. Pwede po pakitayo. Sir Lincoln. Okay, so maraming pong salamat sa bawat isa po na nakarating ngayong hapon. Then, another thing po, meron tayong need. Meron po tayong church need. Kailangan po natin ng 150,000 for lot for our monthly amortization po na ating lot.
which is due on December 16. Ano po bang date ngayon? Ano bang date po ngayon? 13. So, on December 16, kailangan po natin mabayaran yung kabuuan. So, may kulang pa po na 150,000. So, please pray. And kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, so, Brother Eli. So, let's keep on praying po yung ating lot project. Lagi pong paalala nating pastor na yung ating tawag dito, yung ating first, ano yun? Yung binibigyan natin every end of the year. Tribute, yung ating tribute offering. So, pray po natin yan na mapagbigay tayo sa Panginoon para sa ating lot. Then, let's pray and let's commit para po sa kabuuan na kabayaran po ng ating lot project. Okay? So, reminder po yan. So, kayo po ba ay masaya sa Panginoon? Hapon. Papasalamat at napupuri sa Panginoon dahil ating po nagampanan ng maayos ng bahan sa buong maghapon. Well, of course, we really appreciate po si Brother Nir and Brother Francis na kanila po binigay yung kailang panahon lamang po na mapaganda po ng mensahe at hamunin tayo sa ating pananampalataya. Alam niyo po, hindi po biro yung tumayo dito sa harapan at maganda po ng mensahe. Alam niyo po, mahaba po yung preparation, pero pansinin niyo, pagtayo dito, pag more than 1 hour, medyo nainip na tayo dahil pero hindi po ganoon. So we must understand po talaga yung tumatayo dito na hindi po biro yung preparation na ginagawa. Talagang it takes more time, more prayer and sacrifices para lamang po tayo ay mahamun. Let's keep on praying po para sa ating preachers, especially Sunday. Ayan, back-to-back uli yung ating dalawang kapatid mag-share ng word this coming Sunday. So let's keep on praying for them. Amen? Then maraming rin pong salamat sa bawat isa na nagkaroon ng bahagi sa ating pagtitipon, yung ating yung mga special numbers natin, yung instrumentalists, yung pianists, song leaders, yung audio team, yung usher, yung canteen crew, at lahat po ng kapatid na nagkaroon po ng bahagi at maging kayo po na dumalo po na ibinigay niyo yung panahon sa pagsamba ng linggo. So, tuloy po tayong gumawa ng that gawin po natin lagi yung kung ano yung tama so that we'll be spared from any trouble at gawin po natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay para lalo tayo maging masaya sa Panginoon. Amen? Tumayo at awitin po natin yung No Turning Back. Then after this, pangunahan po tayo sa pangukas na panalangin Brother Bonnie. Okay. So kasi ang sabi sa message is moving forward with God. So there's no turning back. Okay? Yes, Brother Benji. We are strong when we are on His side. We are conquerors of Christ. Since we take the His blood will lead us to stand.
Praise the Lord.